pwedeng pakuha ng cup. Cup Ay, lang. thank you, te. Te, Oy, pwedeng pakuha ng cup. Oo, sige, pakuha na. Tanggalin ko na yung ang dami ng pudyo. talaga madami ang repolyo nila dito. Nagata pala to. Okay lang yan. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, Sunday, day off namin. So, nag-decide kami na mag-lunch sa Hotpot. First time ko rin pumunta dito and marami akong hotpot na pupuntahan pero sa ganitong area, first time ko. Lahat naman ng hotpot at shabu-shabu, unlimited rice at saka unlimited drinks. Meron din silang unlimited na ice cream. Sa side na to, mga condiments naman. So sila ni Ate Sally na lang bahala maglista. Tinatanong kami kung anong flavor yung gusto namin. Meron kasi diyang chicken, beef, seafood, at pork. So ako nag-decide ako na beef na lang sa akin. And then sa kanila beef na rin gusto nila. So lahat kami pare-pareho flavor beef. Alam nyo ba, for only 199 Taiwan dollar, pero pag i-convert yun sa peso will be 400 plus. So, minsan hindi naman okay na i-convert natin sa peso. Kasi magkaiba naman dito yung worth of living nila. Kung i-convert mo sa peso kasi kailangan mo rin malaman kung mas malaki pa expenses dito kung i-convert natin sa daily life natin sa Pilipinas at saka dito. At yan na nga, kanya-kanyang pwesto na tayo para magsimula ng kumain. Gutom na rin kami. Mabuti ngayon kahit Sunday, konti pa lang yung tao kahit tanghali na kasi sa ibang area punuan. So mahirap talaga na maghihintay ka pa ng available na table. Ito na yung kanilang unlimited ice cream na 4 flavors. Nandiyan yung chocolate, avocado, vanilla, strawberry. May ubi din sila. Tsaka mango. Okay na. Na-prepare na yung mga food and ready na siya for boil para umpisa na natin. Gutom na rin kami. So, ang in-order nga namin is ang beef hot pot, beef flavor. Marami siyang tofu kasi yung mga Chinese mahihilig sa mga tofu eh. Meron din silang binigay na extra noodles. Pwede mo siyang i-mix dyan or hindi. Depende sa iyo. And then, meron din silang rice kanina. So, may choices ka. Either noodles or rice ang i-combine mo dyan sa hotpot mo. I don't know kung gata ba to or gatas yung minix nila dito sa parang sabaw nito. Nakakatakam siya, no? Pero sa video, nakakatakam talaga siya tingnan pag naka-close up. Alam niyo po, hindi naman ako mahilig sa hotpot. Ang gusto ko lang kasi dyan is sabaw at saka yung unlimited ice cream. Nakikita niyo, ang daming cabbage, yung si Marina doon sa katabi ko, ayaw niya kumakain kasi ng cabbage kasi nga may goiter siya. Bawal daw sa goiter yung cabbage. So, may naglalagay-lagay dyan sa taas. Ang dami-daming gulay. Ako, hindi naman ako mahilig sa cabbage eh. At ayan, malapit na siyang kumulo. At saka, paalala lang po sa lahat ng nag-hotpot or shabu-shabu, yung phone ninyo, wag nung itabi dyan mismo doon sa may stove. Kasi delikado siya, pwede siyang sumabog. Kaya ng last year ata yun, may sumabog dito na hotpot restaurant. Kasi nga, yung phone ata katabi ng stove. So, delikado po yan.
Simula nang nag-vlog ako, puro videos na lang kinukuha ko. Para madalang nila ako nagsiselfie ngayon eh. So, puti naman naisipan ko mag-selfie at saka may remembrance na din. Kasi nung nagsisimula ako mag-vlog, inisip ko lang video tapos upload sa YouTube. Sa Facebook, hindi ko na minamind yung pag-upload ng mga picture. Dito sa entrance nila, mabungad sa inyo yung mga picture or choices ng hotpot na iba-iba yung flavor. So, wala namang nakasulat yan in English, diba? So, tayong mga OFW, foreigner dito sa country nila, wala tayong choice eh, kasi wala namang nakasulat na English. So, sa picture na lang tayo mag-base ng kung anong flavor dyan gusto natin. Yung ibang kasamahan namin, may pinuntahan, so inintay namin sila dito sa meeting place namin. Yan. Ba't puputok yan? Ang problema ay hindi mabibitawan at hindi nga magkabunganga. Galing, no? Tagira pala to. Nag-bartender ka dati? Bartender dati? Ba't mo alam? Galing, no? Ay, di ba ito bitawan? Bali, magmi-mix pala sila. Oo. Ang galing. Papalat siya natin. Sige, ako'y nagmimix lang. Nakakaya doon sa ano eh. Yan ang bartender. Hindi kasi siya magkabunganga. Chaser na lang. Basta nakita mo yan, yan, hindi pa siya tumitigil. Ibig sabihin, hindi pa siya mix. Titigil kasi yan. Maasim yan. Matamis. Lemon eh. Kalamansi. Kasi ang kamats nito, Gilbis. GSM. Gilbis, pero white wine din naman yan. Yan, medyo natigil-tigil na. Kaya nga, ngayon lang naman nagsita eh. Dito ba sila kumanta? Doon pala sa kabila yun. Doon kami din dati eh. Oo. Baka nagkataon lang. A few moments later. Si Jairin inaanto kasi nga sa trabaho niya parang napupuyat siya doon. So, ang tendency is antukin siya dito ngayong umaga habang nagdidiam kami plus uminom din siya. So, ganyan, hilo-hilo din siya pumitime. Shot puno. Sa umaga, habang hinihintay ko mga kaibigan ko, nagkape-kape muna ako. Tapos napapaisip ko dito, 11 years na ako this year dito sa Taiwan. Ang haba na ng journey ko dito. So sabi ko, parang darating yung time na iiwan ko yung bansang to at mapapadpad na naman ako sa ibang bansa. So habang may time, gumagawa ako ng mga happy memories dito sa Taiwan para pag dumating yung time na mamimiss ko yung lugar na yun, at least may maalala ko na ay, ang ganda ng place na to. So, ang sarap balikan. Kaya sa lahat ng mga OFW, laban lang sa buhay. Ganon talaga. Kailangan ng sipag at tiyaga. Ito naman si ate, habang pumupunta kami doon sa park,
nagrarampa-rampa daw siya. Sabi niya sa akin, sige, kunan mo ko ng video. Sige ate, kunan kita ng video. Maya-maya sabi, pasa mo sa akin ha. Ito yung park nila dito sa Lotong Ilan. Dito ay parang province ng Taiwan din siya. So may maliit siya ng river canal. So pinadugtong-dugtong nila doon para hindi na masyado mapagod yung iba mag-transfer sa kabilang side. Habang nakikot-ikot kami, nakita namin itong magandang lugar na to. May mga ibon. At saka siyempre kasi winter, yung mga ibang dahon nalalagas na. So makikita mo talaga yung ibon kasi yung mga sanga-sanga kukunti na lang yung mga dahon. Ang ganda ng paligid, tahimik talaga. Ang sarap mag-unwind sa ganitong lugar. At siyempre yung isang pamilya dyan, no, pinifeed nila yung ibon. Okay kasi yung ibon kasi hindi naman siya mailap talaga. At ayan po si Ate Luisa. Matagal na rin siya dito sa Taiwan. So sabi ko, ate, uwi ka na rin ba? Sabi niya, hindi pa. Nag-enjoy naman siya sa trabaho niya. So that's it for today's video. And see you again for my next upcoming vlogs. Bye!